What's up mga talentado? Welcome back to another episode ng ating Cooking ng Henyo. And for today's video ay magluluto tayo ng isang sweet and sour dish. So this time gagamit tayo ng pusit. At ito ay yung pusit lumot. At simulan na natin sa paghihiwa ng ating aromatics. At syempre, hindi mawawala dyan ang bawang na ating panggisa, ang sibuyas, at gagamit din tayo dito ng carrots, bell pepper, at saka pineapple chunk. So, yan yung mga gagamitin natin para sa pinaka-garnishing ng ating lulutuin. So, kaiba to sa sweet and sour pork or sweet and sour fish dahil hindi tayo magko-coat at hindi tayo magpa-fry. Dahil ang puset ay medyo rubbery, iba-blanch lang natin siya sa kumukulong tubig. At ito na nga, hiwain natin ang ating bell pepper. Triangle cut ang palagi nating ginagawa sa ating bell pepper, just like this. So pwede kayong gumamit ng red at saka green para mas maging makulay ang inyong dish. And this time yung carrots naman ang ating hihiwain. In-square ko siya para maiba naman ang looks, at saka natin in-slice ng special knife na gamit natin ngayon. Alright. At ito na nga yung ating pusit lumot. So, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siyang nilinisan dahil medyo messy at masalimuot linisin ang pusit lumot. At i-scorean natin siya. So, hinati natin sa dalawa yung isang buong squid at i-scorean natin siya ng pa-diagonal para magkaroon naman ng presentation yung ating dish. So, ganyan lang. Hindi nyo isasagad yung hiwa. Bali, guguhitan nyo lang ng kutsilyo para maganda siyang tignan at mas yummy ang dating. Alright. So, nasa sa inyo yan kung paano nyo ihiwain ang inyong squid. Pwede rin namang buo. Pero mas prepare ko yung ganitong cut ng squid. At meron tayong kumukulong tubig dito. Iba-blanch natin dyan yung ating squid. So, as you can see, nag-stop yung boiling ng ating tubig. So, hintayin nyo siyang kumulo and then count lang kayo ng 20 to 30 seconds at okay na yan. Iwasan po natin ma-overcook ang ating pusit dahil nagiging rubbery ang texture niya kapag siya ay nasosobrahan sa heat. Kaya iba-blanch lang natin siya. So, since naka 30 seconds na tayo, aahunin na natin siya dyan. At set aside natin. At next naman ay magigisa na tayo. Magpainit tayo ng kawali at mantika. At gagawin na natin yung sauce ng ating dish for today. So, gisahin natin yung bawang.
Hayaan natin lumabas yung kanyang aroma. Huwag niyong masyadong susunugin yung bawang or huwag niyong masyadong itutusta. Isunod agad natin ang ating sibuyas, bell pepper at yung carrots. So, sautein nyo lang siya para lumabas yung kanyang aroma. At huwag nyo rin siyang i-overcook. So, halu-haluin lang natin para hindi siya masunog. Napakadali lang ng dish na ito. It will take only a few minutes para ma-serve natin siya. So, ilagay natin yung suka at yung juice ng ating pineapple chunk. So, dagdagan natin yung suka dahil konti lang yung ating nailagay dun sa pineapple chunk. At add water. Konting-konti lang. Yung sapat lang na mako-coat natin yung ating squid. And then, nagpaminta at yung ating ketchup. So, banana ketchup ang gamit ko dito dahil mas masarap siya, dahil mas matamis. At kung tomato ketchup naman, pwede rin naman. Kaya lang, may asim kasi yung tomato ketchup. So, baka ma-overpower yung asim ng ating dish. Kaya, mas prepare ko ang banana ketchup. Lagay tayong pampalasa. Maglagay tayo ng shrimp cube para mas maging intense yung lasa ng ating sauce. Since seafood yung ating main meat, kaya ang nilagay nating pampalasa ay shrimp. Nag-add tayo ng sugar. So, tansyahin muna natin yung sugar. Siyempre, tikman muna natin yan para alam natin kung kailangan nating magdagdag. And this time ay nakukulangan ako, kaya magdadagdag tayo ng konti pang asukal or brown sugar. Pwede rin naman yung white. Then, lagyan natin ng patis para mas malinamnam at bumalanse dun sa ating sweet and sour sauce. So, hintayin lang natin siyang kumulo at lalagyan natin yan ng slurry. Slurry is a combination ng water at cornstarch. So, siya ang magsisilbing thickening para sa ating sauce. So, konti-konti lang muna. Tansyahin nyo, nasa sa inyo kung gaano kalapot ang gusto nyo. Pero sapat na yung kumakapit na siya sa sandok, yung ating sauce. Ibig sabihin, thick na siya pagka ganon. Pag kumapit na yung sauce dun sa ating sandok. At yan na nga, nilagay na natin ang ating squid. And mga ilang seconds lang, mga 30 seconds lang siguro, ay pwede na ito. Kasi hindi natin pwedeng ma-overcook yung ating squid. And then lagyan natin siya ng pineapple chunk or final garnish. And then, tapos na. Yan na ang ating sweet and sour squid.
So, syempre, doon na naman tayo sa most exciting part, ang tikiman time. Tikman na natin yung ulo. Sakto-sakto yung lambot ng pusit. Sakto lang din yung tamis saka yung asim. At yung crunchiness ng vegetable na nilagay natin. Nagko-complement talaga bawat ingredients na nilagay natin. Masarap. Masarap talaga siya. Try nyo din. Kung umabot ka sa part na ito, maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment, at pakipollow na rin po ang aking Facebook page. It's Henyo Talentado. Maraming salamat. Paalam. Bye-bye. Ciao.